Para po sa may plema ngayon, madikit na plema, inuubo, dry cough or wet cough, diba? Marami may problema ngayon. Meron tayong mga tips. Magbibigay tayo ng mga home remedies, pwede nyo gawin. Ano yung mga posibleng sakit, bakit ganito nararamdaman, at kailan magpa-check up sa doktor. Okay? So, pag sinabing dry cough, plema, walang plema, inuubo ka lang. Pero pag wet cough, maraming plema ang lumalabas. So, pag dry cough, parang makati lang dito, sensitive yung throat, walang lumalabas na plema, parang ganun ka lang ng ganun. Cough suppressant ang binibigay. Iba ang dahilan nito. Pag wet cough, productive, matunog ang plema, dito sa baga, minsan nahihirapan ka huminga, chest tightness, kasi dito nanggagaling yung plema. At minsan humuhuni pa. Kailangan dito pampaluwag ng plema. Okay, ito po yung possibility. Pakita natin, Doc Lisa, important to. Pag dry cough, yan. Ang dry cough, inuubo ka lang, maraming cause yan. Yung iba, ninenervyos lang, dry cough. Yung mga may heartburn, may GERD, pwedeng acidic. So, yung acid, galing pala sa tiyan, hindi pala sa baga problema. Umaakit yung acid, kaya nai-irritate ang lalamunan. Yung mga may allergy, di ba, nangangati, pwede sa pollen, sa balahibo, sa mga hayop, sa dust, sa sigarilyo, pwede rin yan. Tonsillitis, laryngitis, sore throat, pwede rin. Dry cough rin yan sa lalamunan na masakit. So ito, iba ang gamutan. Pag GERD, siyempre sa tiyan ang gamutan pa. Pag wet cough, galing ito sa baga. Pag sa baga, ito mas babantayan natin. Pinapa-x-ray po natin, pwedeng pulmonya. Okay? Pwedeng tuberculosis, pwedeng hika, pwedeng emphysema, at mga acute bronchitis. Pwede rin yung mga trangkaso. Dry cough, okay? Ngayon, home remedies na tayo. Yung akin, dry cough. Problema ko kasi, yung akin, more GERD, more heartburn. Kaya pag hihiga ako, umaakyat yung acid, kaya nandito. Para may plema ako lagi. Pero wala naman lumalabas. So, pag dry cough, pwede ka lang magmumog ng asin at tubig. Pwede yung mga kalamansi or lemon with honey. Pamparelax dito para hindi sumakit. Warm water, mainit, herbal tea, chicken soup, pwede rin. Yung mga chamomile tea, pwede yan. Mga ginger, honey, lemon, kalamansi, dalandan juice, vitamin C, may tulong yan sa dry cough. So ngayon, bibigay ko yung mga pagkain na dapat kainin at dapat iwasan para sa may ubo. Okay, foods to eat muna tayo. Mga good foods tsaka bad foods. Ito pinakamaganda. Okay, pwedeng wet cough or dry cough. Ito kasi pwede rin to talaga sa trangkaso at may sakit eh. Nilagang manok, chicken soup. Okay? Sa ibang bansa, sa US, ang chicken soup nila malapot eh. Parang may gatas. Ayaw natin yon. Actually, medyo iwas tayo sa gatas pag inuubo. May ibang pag-aaral nagsasabi kung maraming gatas, ice cream, di ba malapot yun? Minsan, lalo lang nagkakaplema o lalong nai-irritate. So, gusto natin yung mga nilagang manok. Yan. Yung sabaw, napakaganda niyan. Meron siyang amino acid cysteine na pampaluwag ng plema. Pati sa sipon, nababawasan yan. Kasi yung init eh, para ka nagsusuob. Para siyang steam inhalation. So, kainin yung manok, kainin yung sabaw. Tapos itong spices, napakaganda. Kung malalagyan mo ng bawang, maganda. Paminta, lahat yan, pampaluwag ng plema. Yan lang kakainin nyo. Citrus fruits, okay? Lahat ng vitamin C rich, di ba? Kung mahal ang orange, mahal ang lemon, pwede tayo local. Ayan, no? Kalamansi, dalandan, meron tayo. Suha, pwede rin yan. Pag maraming vitamin C, actually, hindi mo na kailangan ng vitamin C tablet. Isang ganito, parang vitamin C tablet na, marami pa, may pulp bits pa, may fiber pa.
Pampataas ng vitamin C, pampalakas ng immune system. Malakas ang immune system, panlaban sa sipon, trangkaso, pulmonya, at ibang sakit. Gulay, green leafy vegetables, ayan o, germ fighters eh. Ito mga broccoli, green tea, yan o, yung mga ganyan. Cauliflower, pwede po yan. May antibacterial properties, antioxidant din yan. Mataas sa fiber, maganda rin yan. Fiber, minerals, and vitamins. Napakaganda. May anti-cancer properties pa to. Luya. Okay, alam niyo naman luya, di ba? Pampaluwag talaga yan eh. Pang sore throat talaga ang luya. Para sa mga singer, namamaos ang boses. Pero ang tip ko lang, huwag masyadong matapang. Pwede nga sa chicken soup nila, lagyan nyo rin ng luya eh. So, anti-suka, antioxidant, antibacteria, anti-cancer pa. So, pwede ang salabat. Huwag lang masyado matapang. Baka ma-irritate naman yun yan. Next, bawang. Okay? Bawang, napakaganda. Hindi lang pang high blood, hindi lang pang cholesterol. Antibacterial, antiviral, may antifungal pa nga eh. So, pwede ang bawang. 1 o 2 butil lang pwede na. 1 to 2 cloves in a day, pwede na po. Saging, okay? Ano trabaho ng saging? Minsan, pag may sakit tayo, wala tayong gana kumain, di ba? Ayaw mo kumain, walang panlasa, wala kang energy, hindi mo masubo. Kung hindi ka talaga makakain, pilitin mo na lang kumain ng saging. Kasi saging, may energy yan, may carbohydrates, may vitamin B, may konting vitamin C. Maganda rin to sa ulcer, pangtapal sa ulcer. So, laban din to sa gutom. Parang vitamins, 2, 3, hanggang 4 na saging, walang problema. Saba, lakatan, latundan, lahat po pwede. Okay? Green leafy vegetables, mga kangkong, mga talbos natin, sari-sari, protects the cell from inflammation. Yan. Maraming vitamins, minerals, maraming vitamin B, maraming fiber, maganda sa tiyan, maganda sa baga. Buko. Pwedeng buko. Diba, syempre, nangihina ka, imbis na mag-sports drink ka, o kung ano-ano pa, buko pwede. Diba? Kasi, pag may ubo, may plema, gusto natin maraming tubig eh. Pwede naman tubig, 8 to 10 glasses of water sa isang araw, or pwede mo ibuko yung iba. Kasi marami siyang glucose, pampabusog na rin siya eh. Actually, mga 200 calories siya eh. Nakakataba rin. Pampabusog na, pag nagugutom ka, marami pang electrolytes, para kung pinapawisan ka, may potassium pa yan. Para hindi manghina sa sakit. Para siyang energy drink na pampalakas, na hindi pa masama. Honey, okay? Sinahalo, tulad na sinabi ko, calamansi with honey, lemon with honey, iniinom, mas mainit, may antibacterial, antimicrobial properties. Diba? Panlaban sa infection ang honey. Hot and spicy, actually yung mga spices na sinabi ko, pwede na yon. Minsan kasi nakakasakit na rin yung tiyan eh. Ano naman yung dapat iwasan o dapat ingatan? Okay? Sabi ko, gatas, ice cream, minsan yung iba, lalo lang lumalapot yung plema. So, depende po sa inyo. Like, minsan nakaka-irritate din kasi dito. Kahit chocolate, nakaka-irritate. Parang madikit eh. Madikit, lalo ka maubo. Diba? Malapot na nga dito sa lalamunan, tapos malapot pa to. So, nasa sa inyo. Siyempre, kape, iwas muna, nakaka-dehydrate, ihi ka na ihi. Alak, bawal, siyempre, may sakit ka na, ihi ka lalo na ihi. Eh, pag na-dehydrate ka, hindi makakalabas yung plema, lalong didikit, lalong kakapit yung plema sa lalamunan at sa baga. Fried food, siyempre, prito, di ba? Mas maraming plema maproproduce kung puro prito at more inflammation. Sugar, syempre hindi to time na puro matatamis, di ba? Diabetes, kalaban natin. Maraming tubig, 8 to 10 glasses of water. Kung may lagnat, mas marami pa. Ako, pag may lagnat, inom pa lang talaga na inom ng tubig. Pwedeng tubig, pwedeng may honey, pwedeng may calamansi, pwedeng may lemon, konti, yan.
para malabas yung plema, bumaba yung lagnat, para hindi masira kidneys. Marami pang paraan pag may plema. Tinuturo ko kay Doc Lisa lagi yung chest clapping, di ba? Tina-chest clapping natin. Kung wet ang cough mo, may plema, ganito chest clapping dito. Pinapalo pa ganyan para lumuwag yung plema. Tapos sa pag-ubo, bawal din yung isang ubo na malakas. Baka mag-hernia, magluslus tayo eh. O baka sa lakas ng ubo, may pumutok sa mata, may pumutok sa ulo, baka dumugo pa yung ulo sa labas. Basta yung ubo, control lang. Tapos maganda may hinahawakan kang lamesa o silya. Tapos medyo nakapigil. Ako pinipigil ko dito sa singit eh. Kasi dapat nakaganon. Minsan yung tiyan natin baka biglang magluslus eh. So pag inubo parang ganun lang. Huwag yung isang ubo na sobra lakas, baka dumugo. Yung tatlong ubo, pwede yun. Tatlo yun eh. Half puff technique eh. Hindi agad-agad isa. Tapos hinga mo na malalim. Pag umuubo, dapat nakaupo eh. Pag nakahiga, kahit ang ubo mo, nakahiga, hindi lalabas ang plema. So, dapat nakaupo, mas lumalabas. So, steam inhalation, kung mainit kasi baka mapaso, yung iba suob, pwede rin naman. Or yung iba sa sabaw, mainit na sabaw, yun na yun eh. O hot water, habang iniinom mo, pwede na rin yun eh. Diba? Steam na rin yun, o naliligo, o sa banyo, diba? Yung steam, yung init ng shower, hot shower, pwede rin. Warm water, honey, and citrus fruits, lemon, calamansi, tulad ng sinabi ko, pampaluwag. Locally, syempre meron tayong lagundi. Kung makakahanap kayo na lagundi na halaman, pinag-aralan to ng Department of Health para talaga sa ubo, sa lagnat, sa plema, yan. Pwede rin yung ginagawa. So, yung leaves, nilalagay sa 2 basong tubig, pinapakuluan, tapos ini-strain. Pero meron din mga lagundi tablet syrup na binibenta. Nasa sa inyo po. Okay? So, sana po nakatulong tong tips natin para sa ubo. So, pag tuloy-tuloy yung ubo, isipin mo, baka hika na yan, baka acid reflux o ibang problema. So, yung tuloy-tuloy na matagalan 1 to 2 weeks. Pag bata, last tip, kailan papacheck sa doktor kung talagang matindi yung ubo. Kung may lagnat 3 araw. O ito, whooping cough. Pag nakarinig ka ng whoop, o nakita mo, nag-iiba na yung mukha, nangingitim, o buong gabi, hindi makatulog. Kasi minsan, tulad na sinabi ko, pag wet cough na, may plema, baka kailangan ng antibiotics. So, papacheck tayo sa doktor kung bibigyan kayo ng antibiotics para mas puksain yung mga bakterya at mikrobyo. Salamat po.